Ikalawang araw ng Fire Prevention Month at mahigit 100 bahay ang natupok sa Cebu City. Kabi-kabila rin ang sunog sa iba't ibang residential area sa Metro Manila. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Mav Gonzales. Mav? Ivan, Pia, halos frame na lang ngayong natira sa bahay na ito na nasunog dito sa Barangay Marilag, Quezon City. Isa lang ito sa 4 na sunog sa buong Metro Manila ngayong araw at meron ding isa pang sunog na naitala naman sa Cebu. Ang monitor na ito ang kaisa-isang naisalba ni Sheena nang masunog ang tinutuluyang bahay sa A. Luna Street sa Barangay Marilag, Quezon City. Mag-isa siya sa bahay nitong tanghali nang may maamoy raw na kakaiba galing sa kwarto ng amo niya. Hindi ko po pinansin nung una. Tapos po, nung makita ko may mga usok na, sinubukan ko pa pong magbuhos ng tubig pero hindi na po talaga makaya. Umano na po yung usok at apoy. Masakit na po sa lalamunan. Kinatok na raw niya agad ang mga kapitbahay para lumikas. Pero dahil tabi-tabi at gawa sa light materials ang mga bahay, mabilis kumalat ang apoy at itinaas sa ikalawang alarma. Malakas din ang hangin kanina kaya ang usok binalot na ang halos buong kalsada. Kaya kahit yung mga hindi pa naman inabot ng apoy ang bahay, kusa na ring lumikas. May sunog na pala doon sa likod ng bahay namin. Kinuha ko lang yung mga importanteng gamit ko, mga cash. Kinato ko sila, walang tao talaga. So, minake sure ko naman na wala talagang tao sa loob bago ako lumabas. Nasa eskinita ang sunog, kaya naglatag ng hose ang mga bombero. 12:40 p.m. idineklara ng fire out. Residential compound din ang nasunog pasado alas 11 ng umaga naman sa Sampaloc Street, Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Umabot lang ito sa unang alarma at naapula agad matapos ang kalahating oras. Kasabay nito, sumiklab din ang sunog sa isang residential area sa Pasay City pero naapula agad ito matapos lang ang 15 minuto. Sa Pandacan, Maynila, sinubukan pa ng magkapatid na Vic at Eduardo apalahin ng apoy sa kanilang catering business mag-aalas 8 ng umaga kanina. Nagpapahinga raw noon si Eduardo nang marinig ang sigawan ng mga kapitbahay. Bigla ako lumabas. Yung pala may sunog na. Kaya nagtakbuhan na rin kami. Nagdala kami fire extinguisher. Kasi hindi nakakaya. Mabilis, ma'am. Nung makita ko, umuusok na, may umapoy na. Kinuha ko naman ang fire extinguisher namin. Ay sabi sa akin, hindi na kaya. Natak na ako kasi hindi nakakayanin. Yung mga gamit namin, nasa baba. Kaya lang, nabasa lang lahat. Kasi yung mga pagkain namin na nasa freezer, parang hindi na pwede. Nailabas nila ang mga LPG tank kaya hindi na ito sumabog pa. Bukod sa mga bahay, nasunog din ang salon at mga kainan sa harap. Based po sa mga nakakita, is nag-start daw po ang sunog sa kitchen area ng ground floor. Parang bahay siya ma'am na residential area na naiwan daw po yung nagluluto. Alas 9 ng umaga, idineklarang fire out. Paalala naman ng BFP, Huwag nating iwanan. At the same time, meron tayong mga first aid fire protection equipment kagaya ng mga fire extinguisher para at least lahat naman po ng apoy nagsisimula sa maliit eh. So kung maliit pa lang siya at meron tayo kagad magagamit na pamatay sunog, might as well na mapapatay kagad natin. Hindi na darating sa point na lalaki pa siya. sa Cebu City, nagkasunog din kaninang madaling araw sa sitio Naba, Barangay Mambaling. Mahigit 100 bahay ang natupok. Ayon sa City Social Welfare Services, umabot sa halos 200 pamilya o halos 1,000 individual ang naapektuhan. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog na naapula matapos ang 2 oras. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng sunog na nag-iwan ng 1.5 million pesos na danyos. Pansamantalang nanunuluyan sa isang gymnasium ang mga nasunugan. As of March 2, mahigit 2,000 sunog ang naitala ng BFP sa buong bansa ngayong taon. Mas mababa ng halos kalahati sa mga naitala sa parehong panahon noong 2024. Ivan, sa kabutihang palad naman ay walang nasawi o nasaktan sa mga sunog na yan sa Cebu at dito sa Metro Manila. Yan ang latest. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Mav Gonzales.